Isipin mo ito, isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Basag ang mga bintana, kinain na ng kalawang ang gate at balot ng matataas na damo ang paligid. Pero ang mas nakakatakot, sa tuwing sasapit ang hating gabi, may maririnig kang mahina, ngunit malinaw na iyak ng isang bata. Walang may gustong lumapit dahil sabi ng mga matatanda, kung marinig mo ito, ibig sabihin, nakatingin na siya sa iyo. Tunog ng lumang pinto na unti-unting bumubukas, kasunod ng malakas na hampas ng hangin. Ano ang lihim ng misteryosong batang umiiyak sa lumang bahay? Handa ka bang tuklasin ang kwento sa likod ng kanyang kalunos-lunos na iyak? Pero mag-ingat, dahil baka hindi mo na siya marinig na umiiyak, dahil nasa likod mo na siya, nakatingin at hinihintay kang lumingon. Biglang tahimik, tapos isang matinis at nakakatakot na sigaw. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Balot ito ng makakapal na damo, basag na bintana, at mga sirang kahoy. Sabi ng matatanda, may isang bata raw na umiiyak doon tuwing hating gabi. Walang may gustong lumapit, dahil sa tuwing may sumusubok, may nangyayaring hindi maipaliwanag. Si Luis, isang baguhang paranormal investigator, ang naglakas loob na tuklasin ang misteryo. Kasama ang kanyang kamera, pumasok siya sa bakuran ng bahay isang gabi. Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na iyak ng isang bata. "Tulungan mo ako!" bulong nito. Napalunok si Luis pero pinilit niyang lakasan ng loob. Itinulak niya ang sirang pinto. Lumangit-ngit ito at pumasok siya sa madilim na bahay. Amoy amag ang paligid at sa kabila ng dilim, nakita niya ang isang maliit na anino sa gitna ng sala. Isang batang nakaupo sa sahig, nakayuko at walang tigil sa pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Luis. Inilawan niya ang bata gamit ang flashlight. Pero nang tumaas ang ulo nito, lumamig ang kanyang dugo. Walang mukha ang bata. Biglang bumukas ang mga pinto at bintana ng bahay. Napalibutan siya ng mga anino. Bumigat ang hangin. At may narinig siyang boses na bumubulong sa kanyang tenga. "Dapat hindi ka pumunta rito." Napaatras si Luis at mabilis na tumakbo palabas. Paglabas niya sa bakuran, lumingon siya. Wala na ang bahay. Kinabukasan, tinanong niya ang isang matandang residente tungkol sa bahay. Nanginginig ang boses ng matanda nang sabihin nito, "Iho, matagal nang sinunog ang bahay na yan. May batang naiwan sa loob. Kaya hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya, naghahanap ng tulong." Mula noon, hindi na bumalik si Luis sa baryong iyon. Pero tuwing tahimik ang gabi, sa likod ng hangin, parang naririnig pa rin niya ang mahina at nakakaawang iyak ng isang bata. At doon nagtatapos ang kwento ng misteryosong batang umiiyak sa lumang bahay. Isang kwentong nagpapakita na hindi lahat ng iyak ay nadadala ng awa. Minsan, babala ito. Isang paalala na may mga kaluluwang hindi matahimik, naghihintay ng kasagutan o naghahanap ng susunod na biktima. Nakakaramdam ka ba ng bigat sa paligid mo ngayon? Parang may nakatingin sa'yo? Bago mo patayin ang ilaw ngayong gabi, siguraduhin mong walang batang umiiyak sa malapit. Dahil kung makarinig ka ng iyak, baka hindi mo na magawang lumingon. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, matulog ka ng mahimbing kung kaya mo.